cream cake. Trick or treats! Rectangular cakes, no? It's a chiffon type and its flavor is a mocha. Isang client ko ay talagang nakita niya lahat yung aking post sa Instagram. At yun, nag-request siya. So of course, eto ako, mukhang pera kasi wala akong pera as baker, no? So gagawa tayo ng cake ng kanyang order. Kasi customer yun eh, di ba? So gagawa natin ng cake. So ganito na ang ating gagawin sa kanyang cake. With our very sharp bread knife, we cut the chiffon cakes. Okay, so this is a chiffon type of the cakes, not a butter cake, because a butter is used only for fondant and any heavy fillings. Char, English speaking na tayo, guys. So my dear friend, so may gipabot na to ani nganon nga nalangan gay ko diri ay tama nagbuhat ko og katong frosting buttercream. So I use a Swiss buttercream, of course ikuha sa ato atong palapala ay magtagalog man pala tayo. So okay, magbalik tayo sa ating pagkatagalog. Okay, so I use a Swiss buttercream. Yan, if you have a Swiss buttercream, it is very easy to make. So you may put an egg white and white sugar with the under boiling water. Yan. And then you mix it using your mixer. And while it's starting cool down and very cool, no any warm, you may put the butter. Yan. Put the butter. Okay? So, naging stable na yung ating Swiss buttercream. So, it's ready na to spread all around the cake. So, meron din siyang flavor ha. Don't forget the flavor yung cakes mo. If green yung cake mo, maybe it's pandan. Then if violet, it's ube. But since this is a mocha, of course, we have a special Sopre coffee liquid syrup. So, yun ang the best flavor than using magamit ka nung mga granules. Iba yung taste niya. Iba talaga yung taste na pang-bake at yung pang-inom na kape. Then, of course, do not forget with any crumbs, you may clean up all your table before you start your work. Kasi, pag malinis ang table, maganda yung ating isipan, no? At hindi magulo, hindi distraction yung dumi. Then, we going back. So, ito yung order ni clients. It's a, ano nga to? Clown? Kalimutan kong pangalan nito. Killer Clown. Devil Clown. O, si Devil Clown ang order ni client. So, ito yung ating susundin. So, merong nagtanong sa akin kung paano ko daw ba ginuguhit yung cake using only a piping. Yes, hindi po tayo gumagamit dyan ng pintel pen, my dear. No, wala po tayong pintel pen dyan, my dear. So, I will share to you only a very little quick and easy techniques. How to make and pipe a art using only a piping without any cuttings of the cakes. Patabi muna natin yung ating cakes and we have now our white frosting. So, for me, no, it is boiled icing. I love boiled icing. Maraming takot sa boiled icing. Wala pong problema sa boiled icing. You may use a proper temperature of sugar. So, para hindi siya yung watery and you have a proper stiff of the white egg while you mix sa mixer. So, pag once very stable yung egg white mo sa mixer, wala tayong problema. Wala yun siyang something air bubbles. Basta mix mo lang and you have a good quality also of a cream of tartar. Okay? So, good temperature lang talaga. So, it's very, very stable. Kahit po mainit, yung ating boiled icing, hindi po yan siya basta nalulusaw. Alam niyo naman dito sa Middle East. No? Pero ito talaga ang ginagamit ko because if I use a whipping cream, no? Mahirap kasi dito dahil wala yung whip it. So, I'll try talaga and I make a new discover to high
the temperature of the syrup sugar. Then yon, naging stable na yung cake ko. Kaya ini-warm, saan man dalhin, hindi na ako nangangailangan ng chiller. At hindi na rin siya mabigat kung saan ko man dalhin yung cakes dahil may dala pa akong chiller. So, ito na. So, we gonna start, no? Kung paano ba natin isi-shape. So, madali lang siya. You make try to cross, no? Kung saan po yung kanyang mata, doon po nyo i-start yung kanyang tawag nito yung kanyang linya. So, ito po yung ginagawa natin. So, this is a very basic technique only for all the arts. Even though kahit po na nagdo-drawing ka sa iyong papers, ito rin po ang very easy and technique. So, naalala ko ito when I was in grade 6. Yes, ano yun? Sino yung teacher ko? Si Teacher Camon yung teacher ko. So, siya ang nagturo sa akin how to draw. Hanggang sa nag-high school ako, nahiligan ko na ang mag-drawing. Hanggang sa nag-high school ako, nag-college, ito yung ginagawa kong sideline. Kung may mga school project yung mga classmate ko, so nagpapagawa sila sa akin. So, dahan-dahan lang, no? Hindi naman tayo nagmamadali dito. Pero dahil video ito, so, fast forward ko na ha. So, pag ganyan yung shape, hindi pa talaga yun siya insact, no? Don't worry, wag kayong maisip mo mag-erase-erase. You may adjust. Pwede mo naman i-adjust by cutting the piping or you may, what we call this, adjust yung kanyang, tawag nito, ito yung kanyang frame. No, ito yung kanyang frame. Kasi ito muna yung uunahin natin kasi pag hindi ka gumawa muna ng frame, mahirapan ka na mag-shape talaga. So, para mamaya, yung gitna na naman yung gagawa ng tawag nito ng pagpapipe ng icing. So, nakagawa na tayo ng frame. So, lalakihan na natin yung pagkakat ng tip edge ng ating tawag nito, piping bag. So, using the piping bag is very well talaga, maganda talaga. Kaysa yung gagamit ka ng plastic, kasi yung plastic talaga is hindi mo siya ma-adjust, no? Yung air niya, ang nagkakokos ng air bubbles inside. So, pag mag-pipe ka, maaring mawasak yung frosting na ilalapat mo. So, para mas proper way, use a piping bag. So, ito na yung ating hugis ng ating figure, no? Ng ating piping na gawa na mukha. So, fast forward natin para madali, no? Do not forget to make it very detailed talaga, no? So, pag ano talaga, like katulad dito yung forehead niya. So, nakita nyo na parang ano talaga siya, nakabukol. So, you may add more. Because if you follow the same face lang talaga, yung kanyang ilong, no? Kumbaga, yung mukha niya from lips, straight mo yan, wala siyang magiging looks like effect, no? Wala siyang magiging effect na makita na parang makatotohanan siya. Parang inano mo lang siya, parang tawag nito, pinahid mo lang siya sa cake. So, since na nakita natin yung forehead ni Evil Clown, is meron siyang malaking bukol, kunti, no? Kung sa drawing. So, dadagdagan natin yung kanyang forehead. Then, saka na natin lalagyan ng kalahati doon sa kapal ng kanyang forehead ang idadagdag natin na piping ng ating icing. So, to make it fast, i-fast forward natin. So, we use a palettes. No? Ito yung palettes natin. Kasi pag iba yung gagamitin mo, kung kutsara, okay lang. Pero mas maganda talaga itong yung meron ka talagang proper tools, no? Para mas ma-achieve at makuha mo quickly yung texture at yung design, sizes also ng gusto mong art, no? So, pag ito, ganito siya, pa-flat mo lang yan siya. So, fast forward tayo.
just to me have a very fair, we use a hot water. So, isasawsaw mo lang yan si palette knives. No? Ano mo lang siya, iipa-flat. So, dito po ay na-assign natin yung kanyang head na maging ano talaga, the same nung nasa picture. So, fast forward tayo. Kung napapansin ninyo, no, so dahan-dahan na siya nakukurba yung kanyang mukha. No, kaya yung gaya ng sabi ko, katulad yung kanyang forehead ay merong kakapalan, so dagdagan mo. Then yung sa kanyang mata na part, konting lalim lang, no? So para mas magmukha talaga siyang totoo. So, these tools is one of the decorating tools for cake. So, pag bibili po kayo nito, kasama na po yung kanyang yung kanyang fondant cutter. So, one of this is the package. Nalimutan to nung pangalan nito. Basta, kung meron kayong any sticks or yung pwede niyang ipangguhit, so meron kayong guide. So, the same pa rin yung ginawa natin. Nilagyan natin siya ng cross size. So, ito yung ating magiging tawag nito sukat kung saan natin ilalapat yung kanyang kilay at kanyang mata. The best techniques is you just follow kung ano yung naka-detail sa picture, no? So, i-double check mo talaga yan bago mo i-finalize para hindi magkakamali sapagkat just like nito, color black yung kanyang mata. So, mahirap na yan siya burahin sapagkat naging fair na yun at naging makinis na yung frosting mo. No? So, kahit na babawasan mo yan siya, mahirap yan siya. So, magiging pangit na. Kaya, much better make it sure talaga na yun ang details na nakuha mo talaga. Kung ano yung pagkaka-drawing doon or pagkaka-picture ng iyong ginagaya. Dito tayo sa mouth. So, make it dot. So, ito yung magiging tawag nito yung parang sa constellation ba, no? So, ito yung magiging guide mo para hindi siya maging kurba pa, hindi siya maging hingiwi sa kanyang guhit. So, dot muna with a letter C. Like C right, then dahan-dahan lang, no? Hindi tayo nagmamadali. Sapagkat, pag nagmamadali, pag nagkakamali, ang hirap na. So, nag-aaksaya tayo ng oras. Dahan-dahan lang sa makuha mo yung, tawag nito, yung kanyang first figure, isa second figure na iyong ginuguhit. Another ideas that I use is a color gel, no? Because if you use a color gel, it's very sticky, no? Hindi siya watery. But if okay naman yun magamit ka ng liquid, no? Pero yun lang siya, katulad nito, ewan ko lang pero for me, I prefer talaga color gel. Maybe for me, is I use only a liquid color for a food color. Like yung sa cooking, sa culinary way. But then, about sa mga pastries, use talaga the color gel because it's very stable. Hindi siya magmi-melt sa cake at very sticky siya talaga. But I don't know to the others, do not bash me. But that is my opinion and that is my trial. So, nasubukan ko talaga. Color gel is my prefer for any frosting, color, and to achieve a proper and right density of your art. So, we're gonna be start. So, if you notice, my dear friend, hindi po ako gumamit dyan nung piping tip, no? So, I use only a very maliit na butas na ang ating ginunting, no? Pero yung pressure talaga yung kamay, no? Talagang naka-control. So, pag hindi mo man makontrol yung kamay mo, hold your hands na ginagamit mo pang pipe. Nang sa gayon ay hindi siya magmukhang ninig. So, ito yung sinasabi ko, mas mainam talaga yung may nakaguhit ka na as guide. Ay,
tunog na yung isang bake na ginagawa kong cake. So, fully booked po talaga tayo every Halloween dito sa Kuwait. So, salamat po sa lahat ng mga referrals, sa inyo ring reactions and likes, no? Wala pa po talaga kong kita sa Facebook, pero okay lang. I really enjoy my career and I really enjoy my work. So, yun naman ang pinaka-importante sa atin lahat. Kung saan tayo na-enjoy, doon tayo, because remember, life is short. So, dapat yung lahat ng trabaho at ginagawa natin ay masaya tayo. Ito na talaga yung sa part na talagang mas pag-igihan mo talaga at ingatan mo yung mata, no? Sapagkat yung mata ng isang karakter na iguguhit mo, pag once na hindi pantay yung kanyang black, mukha siyang duling, no? So, para hindi siya magmukhang duling, tingnan mo talaga kung ano yung every very small detail niya para maging pantay siya, no? Para hindi siya mukhang duling at hindi yung ibang yung core ng kanyang mata ay nakatingin sa left, tapos yung isa sa right, tapos yung kanyang shades ba, no? So, kaya katulad dito, so tinitingnan ko talaga, tinititigan ko, no, yung kanyang itim ng kanyang mata. So, gagawa na tayo yung kanyang white kung nakikita natin, no? So, to make it short, so fast forward tayo. So, maglalapat na tayo ng kanyang color yellow. So, pag yung una, kahit na nakita nyo na white na yon nasa mata, dagdagan mo rin ng white. Para mas mukha talaga siyang totoo, no? So, meron lang kanipisan yung kanyang yellow. Dito ko nahirapan, my dear. So, kaya yan. Diba? So, hindi siya mukhang duling, no? Hindi siya mukhang duling. Dahil na sunod natin yung figure ng kanyang core ng mata. So, ito na. So, make it shades, no, sa kanyang mukha. Kasi pag hindi mo yan siya lalagyan ng shades, parang wala lang siya, wala siyang effect, no? So, pwede siguro na wala nang ganyan kung fondant ang gamit mo. But since this is piping, no? It's a type of frosting. So, lagyan natin ng ganito. No? Meron siyang kanyang mukhang shades na. No? Ito yung magiging shades niya. Para mas makita yung kurba ng kanyang mukha. So, ingat-ingat lang po tayo dito dahil minsan, pag meron pong air yung inyong piping bag, naku, puputok. Ang puti-puti ng ng tawag dito, ng pagka-frosting mo. So, sayang. So, much better talaga if you asking about the proper way of decorating, meron po yung school. So, for me, I just share only basic, very simple techniques, no? Sa pag-art gamit ang boiled icing na hindi tayo nagka-cut ng cake. Ilalapat ko na sana yung unang nagawa ko na piping bag. But since na-notice ko, manipis pala yung kanyang upper lips, no? Kaya nagsaluhod ako ng ibang piping bag at little amount only of a brown icing sugar, sorry. So, yun. So, follow lang talaga natin and make it clear, be careful. And make it sure yung piping bag mo talaga is walang hangin. Sapagkat pag meron po siyang hangin, puputok. So, pag once na i-press mo siya, sasabog yung color brown niya. Ang ganda ng flat mo sa white na icing. So, sayang, back to work ka. Kasi mahirap yun. Pag tatanggalin mo from colored, mahirap na yun. So, mas mabuti back to work ka na lang. Kasi dapat talaga dito, pag once na ganito, is very careful because every pipe you made is a final destination, charot. Ganoon. So, dandahan lang tayo, my dear friend.
So, kung nakita nyo yung kulay brown, diba? Parang naano siya dahil sa pagkakapipe. So, make it very careful, no? Na iano mo yan siya. Isi-set talaga na pantay lahat. Using yung tawag nito, yung pallets. Kasi, pag ginamit mo yung kutsara, hindi siya proper. Mas maganda talaga yung pallets nyo. So, ito na. Naku, dito talaga ako nahirapan sa ngipin, my dear. Ang hirap nito sa ngipin. Paano ba ito? Nag-iisip talaga ako nito. My God. At least dito, gumagana na yung isip ko. Anyway. So, kaya yan, no? Follow mo lang talaga yung ilan ang ngipin niya, yung kanyang pwesto ng ngipin, at yung pagkakaguhit. So, dapat talaga dito when you decorate the cake, tahimik, peace of mind, dapat happy ka because kung wala ka sa mood to make and decorate beside the cake, magiging pangit yung finished products mo. For me, maybe, yung ginagawa mong cakes, magiging maganda pag masaya ka. But if you're not happy, iba yung yung aura rin ng cakes. So, ito, parang feeling ko, halimaw ako today, so maybe joke lang. So ito na talaga, so we just follow the tip, no, ni Devil. Naku, nakalimutan ko mag-ano dito, tawag nito yung maglagay ng cover sa ulo. But no worries, ang importante talaga yung sa baking. Yun ang pinaka talaga delikado. Charan! So, yan, naka-details na tayo. So, our next details natin gagawin is ang kanyang buhok. Ito naman tayo sa kanyang buhok ba? Sige nga. So, fast forward tayo. Nako, my dear friends, because here is very winter talaga. So, naka-jacket ako. Malamig na yung aircon, malamig pa yung panahon. So, naka-jacket talaga ako. So, the same pa rin yung ating figure na gagawin. We have what we call this, abstract lang ito, no? Abstract frame ng kanyang buhok, no? So, naka-cover yung ating braso. So, thank you lang talaga sa jacket na to dahil nakakahiya naman yung ating skin. Okay, anyway. So, diba? Kitang-kita yung mata, parang sinisilip ka. Takot akit, joke. So, yan. So, ito yung ating abstract ng kanyang hair. So, dahan-dahan tayo mag-pipe hanggang sa makagawa tayo sa ating isip, mula sa isipan, dadaloy yan sa ating kamay. So, ganyan po ang ating art, no? Ganyan po ang art. Mula sa isipan, dadaloy, papunta sa ugat ng ating mga kamay. Kaya, sabi ko nga, when you make a cake decorating, always be happy and full of love kahit walang nagmamahal. So what, no? Walang nagmamahal. As long as you love yourself, you will be happy because if you love yourself, you will be a beautiful. Diba? So naka-English ako, so kahit lobat na tayo. So continue tayo, fast forward tayo. Taran! So, naka-pipe na tayo ng kanyang buhok. Oops, don't forget yung forehead at yung kanyang tawag nito, buhok. So, mahirap rin na dadamihan mo ng kapal yung kanyang buhok. So, hindi dapat para mas maging attract pa rin yung kanyang forehead. So, yung kanya pong buhok is mababa konti, no, sa kanyang forehead, sa kanyang sa kanyang ulo, para mas magmukha talaga siyang bukol yung kanyang forehead. So, pina-flat po natin, gamit po ng ating palettes, and we add the other, kung meron pong mga butas-butas, be-details po, para mas maganda po talaga yung ating pagkakagawa ng card. Kahit buhok po yan, remember, nasa buhok ang kagandahan. So, dapat itong pinaka-the best second shoot na gagawin mo talaga para magiging atyup yung ating evil clown na art.
So this is now second time to put a detailed, no, what do you call this, the hair. So i-details natin kung meron yung mga butas-butas, meron siyang mga leakage. So lalapatan po natin, tatabunan natin. Charo, no, di ba? Nagkakamukha na siya, parang mukha ko lang. Joke. So continue tayo. Fast forward natin. So this is now a final, no, setting hair para magkaroon siya talaga ng effects, hindi siya yung parang pinahid-pahid lang. So we use a frosting comb. So ito yung si frosting comb, one of the cake decorating tools. Yan. So ito lang muna, no, ito yung first natin na figure na gagawin natin. Sapagkat later on, dahil yung sa drawing natin, yung art na na-print, na order ni customer, is wala naman talaga siyang effect na buhok. But to make it sure, make it clear and details, lagyan po natin yan. No, dahil kahit makikita po natin yung buhok, wala naman sigurong buhok na para siyang tela, no? Or parang lang siyang tawag ito, pinahid. So meron siya talagang something na look, na hairs. So gumamit po tayo dito ng frosting comb. So natapos ko na lahat. So this time is gagawa na tayo ng ini-curving yung kanyang wavy style ng kanyang buhok. Okay, so nakita mo na kung ano yung dapat. So ganyan na. Gagawa na tayo ng something wavy ba to? Eh, hindi kasi ako taga parlor. Yan. So meron ng mga ano ba yan? Yung etcha-etcha-chara o ganon. Basta yun na. Yan. So naka-proper comb siya. So looks like hair. Hindi siya look like straight lang, no? So meron siyang pagkakulot-kulot kasi hindi naman siguro sila naka-rebond, no? Kasi short hair at meron pagka konting curly-curly yung buhok ni Evil Clown, di ba? Okay. So ito na. See? Charan! Di ba? I told you. Follow ka lang talaga sa rules, no? Then, don't forget to put the nose. So, nakalimutan ko yung nose talaga dito. Anyway, so, gifrosting ko yung gilid. Final ko na nakita na kulang pala ng nose yung aking cake. So, fast forward tayo. Yan, kasi, no? Nakakalimutan yung ibang details. Pero, dyan mo na manotice yan when you finish the products, no? So, sige lang, continue tayo, no? Itong babaeng to, nakalimutan talaga yung ilong. So, this time, hindi pa po nakakahinga yung ating artwork. So, yan. So, nakapiping po tayo. Actually, sarili ko lang tong kulay, no? Kahit po i-search sa Google Clown, sa Google. Anyway, kung may pagkakatugma, pero iba rin talaga yung may originality. Because if you have a originality, talaga yung iba yung yung finished product mo. So ito na. So continue natin. Do you want to have a different cake among all of the cakes? We have now our very stable frame cake. Trick or treats!